Ika nga sa kasabihan, no one is an island. Walang kahit sino ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat tayo ay tutulong sa iba at hihingi ng tulong kapag kinakailangan. Minsan, hindi natin yon mapapansin pero madalas ginagawa natin yon ng may pagkukusa. Isa yun sa natural sa pagiging tao. Kaya naman nung merong nagbigay sa akin ng ulam, hindi ko na yon pinag-isipan pa. Ang akala kong malasakit ng buong puso ay isa palang pagsubok na kailangan naming harapin bilang pamilya. Ako si Karina, kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Karina, Iha, maiwan ko na muna kayo magkapatid dito ha. Kailangan ko nang pumunta doon at makapagsimulang maglaba. Gusto ko matapos agad yun habang may araw pa. Hindi po ba kayo mag-almusal muna? Mahirap na po baka malamigan ng sikmura nyo. Hindi na. Nakapagkape naman ako. Tama na yon. Kung hihintayin ko pa yung niluluto mo baka lumubog na ang araw. Grabe ka naman, Nay. Para bang sinasabi mo na napakakupad ko. Hindi. Mabagal ka lang na parang pagong. Si Nanay talaga. Siya nga po pala, Nay. Maglilinis po ako ng bahay ni Ate Abby. Yung anak ni Ma'am Pedro, wala na daw po kasi siyang oras maglinis Ngayon lang din daw po wala yung mga magulang niya. Kaya mag-aagyaw daw po ako doon. Babayaran na lang daw po niya ako. Ay basta. Huwag mong hayaan ang kapatid mong awayin ng mga kalaro niya ha. Mas mabuting paglaruin mo na lang siyang mag-isa. Huwag mong hayaang makasagap yan ng alikabok. Baka mamaya niyan hapuin na naman siya. Opo, hindi ko po siya pababayaan kahit may ginagawa po akong iba. Mabuti naman kung ganon. O sige na, mauna na ako. Mag-almusal kayo. Sige po. Ang mga bilin ko ha. Tandaan mo kung ayaw mong malintikan ka sa akin. Opo, palagi ko pong tatandaan yon. Wala ding tubig sa banyo. Lagyan mo muna yon bago ka umalis. Yung pagkain natin ha, nandyan ang lulutuin. Huwag mong pagugutumin ng bata. Baka masira ang bitukan yan. Opo, kanina niyo pa po sinasabi yan Sige na po, umalis na po kayo. Umayos ka kasi para hindi ako magpaulit-ulit. Nang umalis si Nanay Kabanong, pinakain ko kagad ang kapatid ko. Hindi na muna ako kumain dahil ang una kong ginawa ay ang mag-igib ng tubig sa banyo. Minadali ko din ang pagbabad ng sarili naming mga damit. Naglinis din ako sa buong bahay. Mabilis ang naging pagkilos ko. Natapos ko na ang mga gawain nang matapos kumain ng bunso kong kapatid na si Bong. Natuwa naman ako na nagustuhan niya ang niluto ko. Agad din akong sumubo. Pagkatapos ay pinaliguan ko na siya. Agad kaming pumunta sa bahay na lilinisan ko. Sobrang daming tupiin, linisin at hugasin. Kaya naman hindi ko na napansin ang oras. 5:00 na ng hapon. Oras na para umuwi si Nanay, hindi pa nanananghalian ang kapatid ko. Kaya naman natataranta akong niyaya siyang pauwi. Magluluto sana ako pero matatagalan pala. Kaya naman balak ko sanang bumili nang harangan ako ng kapitbahay namin, si Mang Diego. Karina, bakit mo ka nagmamadali ka? Anong meron? Halos kalad ka rin mo na yung kapatid mo Magdahan-dahan ka naman, Iha. Ay, naku, pasensya na po. Nagmamadali lang po ako Bakit ka ba nagmamadali? May nangyari bang masama sa nanay mo? Hindi pa ba siya umuwi? Kaya nga po ako nagmamadali kasi pauwi na siya. Siguradong tatamaan na naman ako. Ha? Bakit? Ano bang problema? Papunta kasi ako dapat sa inyo Po, ano pong gagawin niyo sa bahay?
Dadaling ko lang itong niluto kong laing. Mula pa kasi ito sa probinsya namin. Niluto ko na bago kayo bigyan. Alam ko kasing abala kayo mag-iina sa pagtatrabaho eh. Naku, talaga po ba? Maraming salamat naman po kung ganon. Sakto po pala. Ha? Ano po kasi, hindi pa po kami kumakain ng tanghalian. Magagalit po si nanay kapag nalaman niyang nagpalipas kami ng gutom. Ay nako, dapat nang kumain na kayo magkapatid. Teka lang sandali. Hintayin niyo ako dyan ha. Kukunin ko lang sa loob ng bahay yung niluto ko. Sige po. Maraming salamat po talaga. Eto na. Kumain na kayo magkapatid. Masarap yan. Sige po. Pasensya na po kayo ha. Tumango lang si Mang Diego sa akin. Kilala kaming mag-iina sa lugar namin dahil sa trabaho ni nanay. Kinikilala din namin ang mga kapitbahay namin para sa mga potensyal na trabaho. Palakaibigan din kasi si nanay kaya lahat ng nagbibigay sa amin ng pagkain ay aming buong pusong tinatanggap ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos namin kumain, sakto namang dumating si nanay. Nagluluto ko ng bagong ulam namin. Naubos kasi ni Bong ang binigay na ulam ni Mang Diego. Sobra akong kinakabahan dahil ayoko talaga sa lahat ang mapagalitan ni nanay. Ganun na lang kasi ang pag-iingat ni nanay sa kapatid kong bunso. Ano, kumusta? Anong oras kang nakauwi mula sa trabaho mo? Ikaw, Bong, ayos ka lang ba? Natuyuan ka ba ng pawis? Patingin nga ang likod mo. Ayos lang po siya, Nay. Pinapalitan ko po siya ng damit tuwing mapapawisan habang naglalaro. Madalas ko din po siyang pinapainom ng tubig. Ay mabuti naman kung ganon. Eto mga pinamili kong pagkain nyo. Hindi na ako nakabili ng bigas. Meron pa bang bigas para bukas ng umaga hanggang tanghali? Opo, kasya pa naman po. Ay mabuti naman kung ganon. Heto nga po yung binayad sa akin, oh. Tulong na din po sa inyo para sa mga gastusin dito sa bahay. Kung gusto mo na lang magtrabaho at kumita ng pera, edi sana nag-asawa ka na lang. Hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang naman pong makatulong dito sa bahay. Bakit? Nagugutuman ba kayo? Ginugutom ko ba kayo? Hindi naman, di ba? Pero nahihirapan na po kayo eh. 2 po kaming anak nyo na binubuhay nyo. Nakakaya naman po kasi. Bakit? Ibang tao ba ako sa inyo para mahiya ka ng ganyan? Nanay mo ko. Kung nahihirapan akong buhayin ka, ano naman? Ginusto ko kayong mabuhay at dalhin kayo dito sa mundo. Kaya kailangan kong panindigan yon habang buhay. Hanggang kaya ko pang magtrabaho. Pero hindi na po ako bata eh. Malaki na po ako. Kaya ko na po magtrabaho. Hanggat hindi ka pa nag-aasawa, kargo pa din kita. Hanggang dito ka pa nakatira, dapat sinusunod mo kung ano ang gusto ko. Ang alagaan mo lang ng mabuti ang kapatid mo. Sapat na yon bilang kabayaran sa lahat ng pagod ko. Opo, naintindihan ko naman po yon. O siya, sige na. Mag-asikaso ka na. Papasok na ako sa kwarto para matulog. O ikaw, Bong, tapos ka na bang kumain? Opo, kumain na po siya. Kayo po, hindi pa po ba kayo kakain ng hapunan? Isinabay na ako ng amo ko sa pagkain nila eh. Hindi na ako tumanggi kasi kanina pa yung 3:00 kasabay ng merienda. Busog pa ako kaya magpapahinga na lang muna ako. Sige po, susunod na lang po ako mamaya. Tumango lang si nanay at pumasok na sa kwarto niya kabanong. Tama naman siya. Simula noon, kahit ako palang mag-isa ang anak niya, wala siyang ginawa kundi magtrabaho. Nag-asawa siyang muli pero hindi din nagtagal yun. Iniwan din kami nung pinanganak na ang kapatid kong lalaki. Hindi nga lang katulad ng tatay ko na hindi na galit si nanay. Ang tatay ng kapatid ko, sobra nitong pinahalagahan. Nung bata pa ako, hindi ko yun naiintindihan. Ngunit nang lumaki ako, ay doon ko lang naintindihan ng lahat. Sobrang minahal ng lalaking yon si nanay. Ginalang siya at pinaramdam na isang babae. Ang pagmamahal na pakiramdam niya ay hindi na niya ulit mararamdaman. Kinabukasan, habang abala ako sa pagluluto, narinig ko na lang ang malakas na sigaw ni Bong. Agad naman akong lumapit dito. Si nanay kasi naliligo na sa banyo. Ano nangyari? Bakit sumisigaw si Bong? Hindi ko rin po alam eh.
Hindi pa po siya gumigising simula kanina. Tapos bigla ko na lang narinig yung iyak niya. Inaalo ko na po pero hindi siya nagsasalita eh. O sige, tabi. Ako nang titingin sa kanya. Tingnan mo kung may mansinilya pa doon sa tukador. Sige po. Nay, wala na pong mansinilya. Bote na lang po nandito. Kahit anong panghaplas, wala ba dyan? Po? Eto pong langis na po ng nyog. Yung ginawa niyo pong panghilot. Ay nako, hindi yan pwede. Magsalang ka na lang ng mainit na tubig. Baka kinakabagan lang siya. Ano ba ang kinain nyo kahapon? Mukha kasing hindi siya natunawan. Po? Kanin lang po ang kinain niya kahapon eh. Pinainom ko naman po siya ng tubig pagkatapos. Mag-init ka na lang ng tubig. Opo. Heto na po oh. Abang, sandali lang ha. Magpapainit lang ng tubig si ate. Masakit lang ba ang tiyan mo? Ito lang ba talaga? Maligamgam po ito, inay. Dinagdagan ko lang po ng malamig na tubig. Kumuha ka ng bote. Lagyan mo din ng maligamgam at ng tuwalya. Ilalagay ko sa tiyan niya. Kapag nainitan to, baka ilabas niya din. Sige po, sandali lang po. Ibinigay ko kay nanay ang lahat ng kailangan niya. Kinakabahan din ako ng sobra, Kabanong. Pakiramdam ko kasi kaya sumakit ang tiyan niya dahil sa pinakain ko kahapon. Ginataan kasi yon. Bawal kumain ng bata kapag gabi na. Yun nga lang, nakalimutan ko ang habilin na yon ni nanay. Sabi niya kasi, pwedeng sunod-sunod na dumumi ang isang bata kapag nakakain nun. Ilang sandali lang, nakita kong natulog na si Bong sa bisig ni nanay. Halos hindi ako makalapit sa kanya dahil sa takot. Maganda ka ng ilang gamit. Pupunta tayo sa bayan ngayon. Po? Hindi po ba 6 na oras ang papunta doon? Baka abutin po tayo ng... Ihanda mo lang ilang gamit. Kung sakaling makikitulog tayo doon sa bayan, pwede naman sa mga bangketa kung kinakailangan. Mas kailangan ni Bong na matingnan ng magaling na doktor. Po? Bakit hindi na lang po sa albularyo tayo pumunta? Mas magagaling naman po ang mga... Mas marunong ka ba sa akin? Magagaling ang mga doktor sa bayan. Doon nagpapagamot ang mga mayayaman, lalo na mga amo ko. Walang halaga ang pera kung hindi gumaling ang kapatid mo. Isa pa, matatanda na ang mga albularyo. Mahirap din makahanap nun dito. At least sa bayan, siguradong may doktor. Kung sa bagay, tama naman po kayo doon. Dadalhin ko na din po yung ipon ko. Pandagdag kung sakaling kulangin. O siya, sige. Ikaw na ang bahala. Lalabas lang ako para kumuha ng masasakyan tricycle. Sige po, Nay. Ako na lang po magbubuhat kay Bong palabas. Hindi na kailangan. Bubuhatin ko na siya palabas. Sumunod ka na doon kapag tapos ka na. Huwag mong kalimutan ng inuming tubig ha. Kumain ka na din para hindi ka gutumin sa daan. Opo, naintindihan ko po. Agad akong kumuha ng bag. Naglagay ako ng damit ni Bong at ni nanay. Naglagay din ako ng tubig sa isang bote saka nagbalot ng kanin at ulam. Nang maayos na ang lahat, sumunod na ako sa labas. Nakita ko si nanay na nakasakay na sa loob ng tricycle. At ganun din ang ginawa ko. Sumakay na ako sa loob. Makalipas ang higit 6 na oras ay nakarating na din kami. Halos pasarado na nga ito kaya laking pasasalamat namin na nakaabot kami. Naghintay lang ako sa labas ng maliit na klinika sa bayan. Hindi din nagtagal ay lumabas sila nanay. May dala siyang mga gamot at buwat-buwat si Bong sa kanyang bisig. Basta po, ano daw po nangyari kay Bong? Magiging maayos lang ba siya? Hindi nga siya natunawan. Kaya may mga gamot siyang iinumin pero kulang na ang pera ko. Masyadong mahal kasi ang bayad sa pagtingin pa lang. Heto po, Nay. May naipon naman po ako. Pwede po natin itong gamitin pero magkano po ba ang kailangan? Mumurahin lang itong inireseta sa kanya. Kaya naman siguradong mabibili natin. Mukhang madami naman ang ipon mo. Kaya may pagkain pa tayo, ano? Parang kasya pa naman po. Halina po kayo. Bumili na po tayo ng gamot ni Bong. Tapos, ayun po oh, may karinderya pa. Bumili po tayo ng ulam at isa pang kanin. May dala naman po ako dito kaya kasya po ito sa ating 3. Ay, hindi pa siya pwedeng kumain ng kanin. Lugaw lang o kaya gatas ang inirekomenda sa kanya .
Ganun po ba? O sige po, bumili tayo ng lugaw pero mukhang wala na po ngayon yun eh. Hapon na po kasi. Baka magagatas na lang po si Bong. Oo nga. Oh, heto pala. Natira sa perang naitabi ko. Idagdag mo na. Uupo na kami doon sa karinderya. Hintayin ka na lang namin. O sige po, unahin ko na po muna ito ha. Agad akong nagpaiwan sa butika na nasa kabilang kalsada lang ng klinika. Si nanay naman nakarga si Bong ay dumiretso sa karinderya. Pagkatapos kong bumili ay may natira pang pera. Kaya agad akong pumunta kina nanay at bumili ng isang ulam at isang kanin. Pagkatapos namin kumain, ay naghanap kami ng tricycle na maghahatid sa amin pauwi. Yun nga lang walang tumanggap dahil masyadong mahaba ang biyahe. Kaya naman nauwi kami sa habal-habal. Kahit maskip at medyo alanganin ang pwesto ay tiniis na lang namin. Kaya naman bago maghating gabi ay nakauwi na kami. Halos doble din ang binayad namin sa habal-habal. Mahirap kasing abutan kami ng hating gabi sa kalsada dahil malamig ang simoy ng hangin. Mas mapapasama doon si Bong kung sakali. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing yon. Kaya naman maaga akong nagising para magluto. Maga ka yatang nagising ngayon. May trabaho ka ba? Pwede bang huwag ka muna magtrabaho? Ibuhos mo na lang muna sa kapatid mong atensyon mo. Kung nag-aalala ka sa pere, ako na lang muna magtatrabaho. Sige po, haalagaan ko po na mabuti si Bong. Huwag na po kayo mag-alala. Siguraduhin mo lang ha. Ayokong malalaman na nagpalipas na naman ng gutom si Bong. Po, hindi naman po siya nililipasan ng gutom eh. Hindi mo na kailangan magsinungaling. Sinabi ng doktor na nalipasan daw ng gutom si Bong at kumain ng bigla. Hindi na kita pinagsabihan dahil alam ko naman ang ginawa mo pero ayoko nang maulit pa ito. Pasensya na po talaga, Nay. Kailangan ko nang pumasok. Baka masisante na ako at mawalan pa ako ng trabaho. Ang mga biling ko tatandaan mo palagi ha. Ayokong magpaulit-ulit na naman tayo. Opo, heto na po. Mag-almusal na po muna kayo. Gisingin ko lang po si Bong para makainom na din ng gamot. Hayaan mo na lang muna siyang makapagpahinga. Mamaya mo na siya pakainin at painumin ng gatas. Bibili na lang ako mamaya kapag pinasahod ako. Sige po, Nay. O siya, sige. Mauna na ako. Paliguan mo siya mamaya, ha? Siguraduhin mong maligamgam ang gagamitin mong pampaligo. Opo, Nay. Pagkatapos kumain ni nanay ay umalis din siya kagad kabanong. Napabuntong hininga na lang ako. Mas lalo kong kinakabahan sa tuwing ganito si nanay. Yung walang ginagawa o hindi ako dinidisiplina sa pagkakamali ko. Pakiramdam ko ay iniipon niya ang galit niya sa akin at doon ako mas lalong natakot. Lumipas ang 1 linggo. Walang pagbabago sa nararamdaman ni Bong. Kaya naman dinadala pa din siya ni nanay sa bayan. Umaarkila na lang kami ng motor. Yun nga lang silang dalaw na lang ni nanay ang nakakapunta. Kaya naman mas lalo kong pinag-igihan ang pagtatrabaho. Sa tuwing umaalis sila nanay, sinisigurado kong may pinagkakaabalahan ako habang ako ang naiiwan. Yun ay humanap ng labahin, linisin ng bahay o kaya naman ay pagtulong sa pamimitas ng gulay o prutas sa sakahan. Binabayaran naman ako ng tama kaya mas lalo kong pinagbubutihan. Kumusta na po, Nay? Bakit daw po hindi pa gumagaling si Bong? Ano daw pong nangyari? Wala pa ding makitang sintomas ang doktor eh. Nagbabayad lang ako ng malaki at binibili ang mga gamot na nire-reseta nila pero wala pa din. Mas lalong nangihina si Bong at walang pagbabago. Baka naman po piniperahan lang po kayo. Ano po sa tingin nyo? Iyon na nga yun. Narinig ko din sa iba na ganun daw ang mga doktor doon. Kung alam ko lang hindi ko na sana sila pinagkatiwalaan. Akala ko kasi maayos ang trabaho nila dahil pinagkakatiwalaan sila ng mga mayayaman eh. Baka nga po hanggang doon lang talaga ang kakayahan nila. Siguro pupunta ako sa kabilang barangay. Titingnan ko doon kung may ibang doktor. Ano po? Mas malayo na po dito? Ganun na nga. Wala tayong ibang pagpipilian kung gusto natin gumaling si Bong. Paano po kung ganun pa din ang mangyari?
Bakit hindi po natin subukan sa mga albularyo, Nay? Madalang ang albularyo dito dahil sa mga doktor na yan. Kaya imposible na talagang makahanap tayo nun. E di, susubukan ko pong maghanap. Paano mo gagawin yon? Kung paano ko po gagawin, diskarte ko na lang po yon. Kapag po ba nakahanap tayo ng albularyo, doon po natin ipapagamot si Bong? O siya, sige. Subukan natin kung anong magagawa nila. Kung mapapagaling ba nilang kapatid mo, di sige. Sige po. Saan ka pupunta? Magtatanong-tanong po ako. Hindi po ba may mga matatanda dito sa lugar natin? Sa kanila po ako magtatanong. Siguradong may mga kakilala po sila mga katutubo. Kung gano'n magtatanong-tanong din ako. Pero hindi po kayo pwedeng umalis. Siguradong pagod pa po kayo saka sino mag-aalaga kay Bong? Sino magbabantay? Ay, sige. Bukas na lang sa trabaho ko. Maghahanap ako doon. Madami akong tinanong ng mga matatanda. Lahat sila ay nagsasabing nasa taas ng bundok ang mga albularyong nabubuhay pa. Wala daw natitira sa baryo namin na medyo sumasabay na sa pag-asenso ng mundo. Salitan kami ni nanay sa paghahanap at pagtatanong-tanong. Isang araw, isang matandang lalaki ang nagturo sa akin sa isang matanda. Rosa daw ang pangalan nito pero sa malayo ito nakatira. Kaya naman nagpaalam ako kay nanay para puntahan ito. Gusto ko munang masigurado kung totoo ang impormasyong nasagap ko. Mabuti na lang at kahit nag-aalinlangan ay pinayagan niya ako. Nang masiguro ko na, dinala ko dun si nanay at Bong kahit malayong lakbayin ang tinahak namin. Magandang araw po. Pasensya na po kung sobrang aga po naming dumating. Magandang umaga ho. Magandang araw din sa inyo. Mas mabuti ang maaga kayong pumunta para naman kayo agad ang maasikaso ko. Hindi ba sinabi mo na mahirap makalagayan ng kapatid mo? Opo, si Nanay Sharon nga po palang nanay ko. Yung bitbit niya po ay si Bong. Siya po yung kapatid kong may sakit. Itim na nila lang ang nakikita ko sa kanya. Halika, pumasok kayo. At nang matingnan kong mabuti, ihiga nyo dito sa lamesa. Ano pong klaseng itim na nilalang ang sinasabi niyo? Mga aswang. Aswang? Totoo po ba yun? Nakikita ko sa paligid ng katawan niya ang itim na aura. Ang mga biktima lang ng aswang ang meron yan. Kaya naman nakasisiguro ako sa nakikita ko. Kung ganon, ano po ang gagawin namin? May magagawa po ba kayo para maalis siya? Saka, paano po siya nabiktima ng aswang? Hay, Karina, may nakasagupa ba kayong aswang nitong nakaraan? Po, wala po. Wala po kaming nakilalang aswang. Wala din po kaming nakausap na hindi namin kilala. Hindi ito basta na lang nakasalubong ang nakita ng isang beses. Mukhang kilala nila kayo at malapit ang aswang sa inyo. Anong ibig niyong sabihin? Mukhang kinain ng batang ito ang isang butil na mula sa aswang. Mukhang nalin lang siya. Pwedeng binigay ito sa pamamagitan ng isang candy o pagkain. Karina, sino nagbigay sa inyo ng pagkain nitong nakaraan? Lalo na nitong bago magkasakit si Bong. Si Mang Diego po, yung kapitbahay nating lalaki. Nagbigay po siya ng ulam nun eh. Yung ulam na laing na inubos ni Bong. Nasarapan po kasi siya doon. Ano? Si Bong lang ba ang nakakain nun? Opo. Naubos niya po kasi masarap daw. Hindi ko naman po napigilan kasi alam kong nagugutom siya. Ay nako, ewan ko sa iyo, Karina. Pasensya na po, Nay. Hindi ko naman po alam na ganun na mangyayari. Malaki ang posibilidad na mula ngayon sa pagkaing binigay. Yun nga lang, hindi ba tayo sigurado kung aswang nga ba talaga ang nagbigay? Hindi nyo naman siguro tatanggapin nyo kung hindi nyo siya kilala, hindi ba? Opo, tama naman po kayo dyan. Sanay po kami na madaming nagbibigay sa amin ng kanin, prutas, gulay o maski po ulam. Kaya naman po, tinanggap namin yon. Saka, kapitbahay po namin si Mang Diego eh. Kilala po namin siya. Kilala natin siya, Nay. Ay, oo nga. Aling Rosa,
Ano po bang dapat namin gawin? Paano po maaalis yung itim na mahikang yan sa anak ko? Ang naglagay mismo ang kailangang magalis. Sige po, uuwi ako sa bahay ngayon. Dadaling ko dito ang lintik na Diego na yon. Mahahalata niya kung ano ang binabalak mo. Hindi niya gugustuhin pumunta dito. Kaya imposibleng madala yan sa simpleng usapan. Magmamakaawa ho ako, yun ang gagawin ko. Imposible din yon dahil walang balak ang mga aswang na pakawala ng kanilang mga biktima. Kung ganon, anong gagawin ko? Ano pong gagawin natin? Paano po maaalis ng aswang na yon ang butil na inilagay niya sa anak ko? Siya pilitan ko siyang papupuntahin dito gamit ang kakayahan ko. Magagawa niyo po ba talaga yon? Susubukan ko. Sana'y magtiwala kayo sa kakayahan ko. Hindi ko na naintindihan kung paano at kung ano ba talaga ang kayang gawin ni Lola Rosa. Ang alam ko, may mga imposible silang nagagawang posible. Dahil abala si nanay sa pag-alo kay Bong na umiiyak, si Lola Rosa naman sa pagsasagawa ng orasyon, umalis ako. Pupuntahan ko si Mang Diego. Magmamakaawa ko sa kanyang alisin ng masamang aura sa pagkatao ng kapatid ko. Kung pwede lang ay ilipat na lang sa akin. Mas gugustuhin kong ako na lang kaysa sa kapatid ko. Yun nga lang, napagod lang ako sa aking pagtakbo. Pagbalik ko, nanlulumong mukha ni Nanay at Lola Rosa ang naabutan ko. Ano po nangyari? Nasaan po si Bong? Nakatulog na siya sa sobrang pangihina. Ano po kasing nangyari? Hindi ko matagpuan ang halimaw na yan. Mukhang nagtatago siya hanggang mamatay ang bata. Ano po? Ano na pong mangyayari ngayon? Paano na po si Bong? Kaya nga ginagawa ko ang paraan para maalis ang butil ng aswang sa loob ng katawan niya. May magagawa po ba tayo para maalis yon? Ano pong gagawin natin? Sinabi ko na sa nanay mo. Kailangan nating makuha ang hiyas ng diwata sa kagubatan. Yun nga lang, kailangan yung sisirin sa ilalim ng isang talon. Ho? Hindi po ba imposible yon? Paano po natin makikita yun kung nasa ilalim po pala ng tubig? Kailangan yung sisirin yon sa ilalim. Gano'n po ba kalalim yon? Marunong naman po kong lumangoy pero hindi po ako makakatagal sa sobrang lalim. Baka naman po imposibleng makuha yon. Ako ang sisisid papunta doon. Ano po? Sigurado po ba kayo, Nay? Oo nga. Gagawin ko ang makakaya ko para makuha lang yon. Yun lang ang tanging makakatulong sa kapatid mo para mabuhay ng matagal. Kung pinanghihinaan ka ng loob, ayos lang. Ako na lang ang pupunta kung nasan man yon. Sa itaas ng bundok, 3 baryo mula rito. Sa kalagitnaan ng bundok ay may maririnig kayong kaluskusan. Sundan niyo lang ang naririnig niyong tunog at makakarating kayo sa talon. Sa mismong binabagsakan ng tubig, doon kayo sisisid. Mabilis nyo namang makikita yon kasi kumikinang yon sa ilalim. Kung ganon, mauna na po ako sa inyo. Sandali lang, hindi mo pwedeng iwan dito ang magkapatid. Kapag subugod ang halimaw na yon para kunin ang biktima niya, hindi ko sila mapoprotektahan ng sabay. Kita mo naman ang kalagayan ko. Matanda na at nangihina. Sasama ako sa inyo, Nay. Baka kung ano din po mangyari at hindi nyo makayanin sa ilalim ng dagat. Bata po ako at mas may lakas pagdating po doon. Kaya ako na lang po. Hindi ko din kayang maiwan na lang dito at maghintay. Pero baka mas mahirapan tayo kung isasama natin si Bong. Hindi naman siya sanggol na madaling bitbitin. Ako na lang po din na magbubuhat sa kanya. Kakayanin ko po yun para sa mabuhay na matagal ng kapatid ko. Tutal, ako din naman po ang may kasalanan kung bakit nangyari yun eh. Hindi tayo para magsisihan pa. Gawin na lang natin ang ating makakaya para mailigtas ang kapatid mo. Sige po, Nay. Eto, langis ito na gawa mula sa nyog. May mga sangkap ito na pangontra sa mga aswang. Kapag pinahid nyo ito sa inyong mga balat, hindi kayo maamoy o masusundan ng halimaw na gustong kumuha sa bata. Kukunin ko po ito. Maraming salamat po dito. Eto pa, isa itong sandata. Mas madali itong gamitin panlaban sa mga aswang.
Mukha lang itong latigo pero isa itong mabisa para masaktan sila. Buntot ng pagi ang tawag dito. Iampas mo lang ng paulit-ulit. Meron tong ganito para hindi maalis sa braso mo. Maraming salamat po. Pwede po bang makahingi ng isa pang armas? Oo naman. Medyo kapansin-pansin ito pero mas madaling gamitin ito. Isang karit na parang gumagapas ka lang ng isang puno ng palay. Sige po. Maraming salamat po. Pwede po bang makahingi ng plastic? Saka na din po asin at mga bawang? Heto. Ito ang bayong na dinadala ko sa tuwing umakyat ako ng bundok. Lahat yan ay mga pangontra sa aswang. Asin, bawang, pulbos ng ruwan, at mga pininong dahon ng maasim na katulad ng kalamansi, sampalok at dayap. Maraming salamat po dito. Mauna na po kami. Karina, ako na munang bubuhat kay Bong. Kapag paakyat na ng bundok saka mo siya kunin, magsalitan tayo kung kailangan. Tumango lang ako kay Nanay Sharon Cabanong. Magalang kaming nagpasalamat at nagpaalam kay Lola Rosa. Hindi na kami nagpakadiskumpyado pa. Pinaniwalaan namin kung ano ang sinasabi niya. Mabuti na lang at dahil sa trabaho ni Nanay, madali naming nabaybay ang 3 baryo at nakarating sa bundok na yon makalipas ng 4 na oras. Mabuti na lang at agad kaming umalis kanina. Kaya naman maliwanag pa nang makarating kami. Hindi naman nagdalawang isip si Nanay nang marinig niya ang lagaslas ng tubig. Agad niya yung sinundan. Tama nga si Lola Rosa. Agad naming nakita ang talon. Mataas ang pinagmumula nito at mukhang malalim ang pinagbabagsakan. Maiwan ko na kayo dito. Hintayin niyo na lang ako hanggang sa makabalik ako. Nay, ako na lang po munang tatalon sa ibaba. Kayo na lang po dito kasama ni Bong. Hindi na. Ako na lang muna ang bababa kapag hindi pa ako umakyat makalipas ng 30 minuto. Saka ka bumaba. Pero, paano po si Bong? Iiwan ko po ba siya dito? Teka, sandali. Humanap ka ng ligtas na lugar. Tapos palibutan natin ng asin at ng iba pang pangontrang nandyan sa bayong. Ayun po, Nay. Malago po yung dahon sa punong yon. Sa ilalim po natin ilagay si Bong. Sige. Gumawa tayo ng maliit na kunwari damo. Tapos sa loob natin ilagay si Bong. Sa ganon, hindi siya agad mapapansin ng mga tao o kung sino man ang makakadaan. Sige po. Hahanap po ako ng mga sariwang damo. Saka ng kahoy na pwede nating gamitin panghaligi. Sandali po. Eto, Nay. Pwede na po ba kaya ito? Oo, pwede na yan. Siguro 3 pa ang kailangan nating ganyan. Akin na, ibabaon ko muna. Sige po. Heto po oh. May nakita pa po ako. Ayun po. Ayan, kompleto na. Sariwang damo na lang. Yung mga gumagapang na damo ang kailangan natin. Hindi halata yun lalo na't kusa yung gumagapang sa mataas na bahagi. Ayun po. Kukunin ko lang po sandali. Eto, Nay. Kompleto na po. Kumuha ka ng dahon ng saging. Yun ang ilalatag natin para hindi naman direktang nakahiga sa lupa si Bong. Itong jacket ko naman ang ipapatong ko din. Sige po. Ito mong damit ko ang ikukumot natin. Nakasando naman po ko kaya ayos lang po. Ayan, ayos na. Itong mga asin ang ipapalibot ko sa higaan niya. Itong mga pulbos naman ilalagay ko sa ilalim ng mga damo. Ikaw naman dito ka lang sa gilid. Maging alerto ka ha. Magtago ka sa itaas ng puno kung sakaling may daraan. Sige po. Kaya ko naman pong umakyat ng puno. Mabuti naman kung ganon. O siya sige, tatalon na ako sa tubig. Ikaw na ang bahala dito. Ang kapatid mo at ang mga biling ko ha. Pakitandaan. Huwag ka nang magkakamali ngayon. Opo, natuto na po ako sa pagkakamali ko. Tumango lang si Nanay at agad na pumunta sa bukana ng talon. Kita ko ang pag-aalinlangan sa mukha niya bago siya tuluyang tumalon. Alam kong may pag-aalala siya na baka hindi niya kayanin dahil malakas ang agos ng mga tubig. Lalo naman na ako dahil alam kong hindi na ganun kalakas sa mga paa niya. Ngunit kailangan ko siyang pagkatiwalaan. Kailangan kong isipin na makakaya niyang huminga sa ilalim ng mahabang oras. Ngunit kahit anong pag-iisip ko ng makabubuti ay hindi nangyayari.
Mahabang oras na ang tinatagal ni nanay pero hindi pa rin siya umaahon. Nagising na din si Bong at patuloy na umiiyak. Binuhat ko naman siya at pinilit aluin para tumahan pero hindi talaga. Alam niya siguro kung ano ang nangyayari. Kinakabahan ako dahil doon nang biglang may bumulwak na tubig pataas. Pumikit ako sandali. Si Bong naman ay natahimik. Unti-unti kong tiningnan ang nasa harapan ko. Doon ko nakitang isang kumikinang na nilalang. Medyo masakit ang liwanag pero tiniis ko yon. Bakit ba napakaingay niyo magkapatid ha? Ano bang problema niyo? Si nanay po, natatakot po kami na baka hindi po makaahon yung nanay namin. Nandiyan po siya sa ilalim ng tubig eh. Bakit parang hindi mo tinanong kung sino ako at anong klase ako nilalang? Hindi po ba masama yon? Ang sabi po kasi ni nanay, huwag kami masyadong matanong. Hayaan na lang daw po namin yung mga taong magpakilala kung sino man o ano sila. Well, sa bagay, tama ka naman dyan. Pero kahit na, di ba? Hay, ewan. Patahimikin mo nga yan, kapatid mong yan. Naririndi ako eh. Sumasakit ang tenga ko. Sa tingin ko, lalabas ng tutulik ko. Isa po ba kayong diwata? Oh, akala ko ba hindi ka magtatanong? Hindi ko po napigilan eh. Sa tono po ng boses nyo para kayong babae. Yung damit nyo po, damit ng diwata pero wala po kayong hinaharap. Tapos, medyo mataas ang balikat nyo. Bakla po ba kayo? Ano? Pasensya na po. Huwag niyo po sana kaming parusahan. Natatakot lang po ang kapatid ko kaya siya umiiyak. May sakit din po kasi siya eh. Ano ba kasing ginagawa niyo sa lugar na ito? Ano po kasi, may hinahanap po kaming isang bagay. Yun daw po yung makakatulong sa kapatid ko para huminto yung pag-angkin sa kanya ng masamang nilalang. Ano? Teka, sandali nga. Ano bang bagay yan? Hindi ko po alam eh. Kung tama po bang ipaalam namin ito sa inyo? Oo na, sige na. Magpapakilala na ako para pagkatiwalaan niyo ako. Ang pangalan ko ay Bella. Ako ang makabagong diwata na namamahala dito sa Talon. Hindi naman siguro ako masama kasi kita mo, puting-puti ang aura ko. Oo nga po, nakakasilaw nga po yung liwanag nyo eh. O ngayon, sasabihin mo na ba? Pagkakatiwalaan mo na ba ako? Ano po kasi, may katulad mo na po palang diwata? Ano? Hindi ka ba din maniniwalang diwata ako? Bakit? Ano pa bang kulang? Hindi lang po ako makapaniwalang may baklang diwata eh. Ay nako, ewan ko ba sa mga librong yan at kung bakit puro babae at lalaking diwata lang ang sinasabi. Siyempre, katulad ng mga tao, may bakla din naman. Talaga po? Sa bagay, ika nga nila eh, dumadami ang mga katulad mo kahit hindi kayo nanganganak. Katulad kong maganda? Hindi po. Katulad kong diwata. Dumadami pala kami. Hindi po. Dumadami po ang mga baklang katulad nyo. Mga baklang kagaganda. Masyado mo naman akong binobola eh. Oh, ano ba talaga ang gusto mo? Nasa ilalim po kasi si Nani ng tubig. Pwede niyo po bang tingnan kung maayos lang po ang lagay niya? Pwede po bang huwag kang magpakita baka kasi magulat siya at mawala ng malay? Wait. Pag-iisipan ko. Sige na po. Kanina pa po nandun ang nanay ko eh. Kung sakali po na gusto mo kaming parusahan dahil sa pag-iingay, ako na lang po ang parusahan nyo. Tatanggapin ko po ng buo. Wag lang po ang nanay at ang kapatid ko. Ay nako, masyado naman akong nanlalambot sa mga sinasabi mo. Kitang-kita ko kung gaano mo sila kamahal. Sana lahat ng ate katulad mo eh, no? Siguro naman po lahat ng pamilya ganon. Hindi rin? O sige na, maiwan na kita. Mukhang kailangan ng nanay mo ang tulong ko. Saka siya sumisid pa ilalim ng talon, Kabanong. Kinabahan ako dahil sa sinabi niya. Mukhang napahamak si nanay sa ilalim ng tubig. Kaya naman tahimik lang akong naghintay. Si Bong naman ay nagsimula na namang umiyak. Kahit anong pag-aalo ko ay hindi siya tumitigil. Ilang sandali pa ay muling bumulwak ang tubig. Lumabas ang diwatang si Bella na dala si nanay sa kanyang bisig na parang bagong kasal. Sa kanya ibinaba ito sa lupa.
Lumapit naman kami ni Bong at sinubukang gisingin si nanay. Ilang sandali namin siyang tinapik-tapik hanggang siya mismo ang sumuka ng tubig at naupo. Karina, Bong, ayos lang ba kayo? Teka, sino ka? Kayo po ang dapat na tinatanong kung ayos lang po ba kayo. Ano po ba nangyari sa ilalim ng talon? Nakuha niyo po ba yung kailangan natin? Sobrang lalim ng talon. Merong kumikinang doon pero kahit anong langoy ko hindi ko naabot. Hanggang sa bigla na lang akong namulikat at nawalan ng malay. Ay nako, sana ako na lang ang sumisid sa ilalim ng talon. Sino ba siya? Bakit nakakasilaw yung sobrang liwanag niya? Siya po ang diwata ng talon. Bella po ang pangalan niya. Diwata? Ikaw ang nagmamay-ari ng talon? Magandang araw po, nanay. Ako po ang magandang nagligtas sa inyo. Ano? Iniligtas mo ako? Ay, maraming salamat sa iyo kung ganon. Teka, kung diwata ka talaga, di pwede mo kaming tulungan. Ano naman pong tulong ang kailangan nyo? Kung kaya ko naman, di ibibigay ko sa inyo. Ang ganda mo na nga, tapos ang galang mo pa kahit na isa kang diwata. Ako dapat ang gumalang sa iyo Ano po? Binobolan nyo naman po ako O sige na po. Ano po ang may tutulong ko sa inyo? Ay, teka po. Ano po palang dahilan kung bakit kayo nandito? Meron kasing masamang nilalang ang nagkaroon ng interes sa mga anak ko. Gusto nilang makuha ang katawan nito. Kaya naman lumapit kami sa isang albularyo. Mahina na siya at hindi na kayang pumunta dito para kunin ang isang hiyas. Kaya naman ako na lang ang nakipagsapalaran sa pagsisid dyan sa ilalim ng talon. Teka sandali. Hiyas po ba kamo? Anong kinalaman ng hiyas na yon sa masamang nilalang? Aswang ang nilalang na yon at ang hiyas lang ang paraan para tumigil ang pagkilos ng butil sa tiyan ni Bong. Kaya pala ganyan siya kaputla. Akala ko naman sadyang ganyan ang kutis niya. Hay, ang hiyas na hinahanap nyo ay ang pag-aari ko. Buhay ko yon kaya hindi ko yun pwedeng ibigay sa inyo ng basta-basta. Ano? Hindi mo yun may bibigay sa amin. Kaya pala hindi ko yun maabot sa ilalim ng talon. Nakikita lang yon ng mga tao pero hindi nila yun kailanman mahahawakan. Ganun kasi yon. Pero hindi yun sinabi sa akin ni Aling Rosa. Wala kasing kahit sino ang sumubok na sumisid kaya hindi nila alam. Wala pang nakakapagpatunay na minsan may mga nakatagong mensahe sa mga kaalaman nila. Sa bagay, ang alam lang nila ay mga kaalaman na mula sa ninuno nila. Nay, ano pong gagawin natin ngayon? Mukhang hindi natin makukuha yung hiyas dahil buhay niya yon. Pero paano ang kapatid mo? Anong gagawin natin ngayon? Paano na siya? Hayaan na lang ba nating mamatay siya at makuha ng halimaw na yon ang kaluluwa niya? Bumalik na lang po tayo kay Lola Rosa. Baka may alam pa siyang ibang paraan. O kaya naman po, hahanapin ko si Mang Diego. Hindi ba doon ka nang galing nung nakaraan? Anong sabi niya? May sinabi ba siya? Nakita mo ba siya? Wala po Wala po nakakakilala kay Mang Diego na kapitbahay natin. Kaya naman po, hindi ko alam kung totoong kapitbahay natin yon. Ano? Paano hindi natin kakilala Kilala ko nga siya. Alam kong kapitbahay natin siya. Hindi ko din po alam kung ano ba talaga nangyari. Ang mga aswang ay may kakayahang maalis ang alaala ng mga tao. Pwedeng inalis niya ang alaala ng mga kapitbahay mo kaya naman kayo lang dalawa ang nakakaalala sa kanya. Ganun po ba? Kaya naman po pala. O paano? Mauna na po kami. Ano? Susuko na lang ng ganon-ganon na lang? Po, hindi naman po kami sumusuko dahil gusto namin. Sadyang ayaw lang po naming may buhay na masakripisyo dahil lang gusto naming mailigtas ang kapatid ko. Hindi po namin pwedeng kunin sa inyo ang buhay nyo. Tulad po ng sabi nyo, ang hiyas ang buhay nyo. Pero hindi ka ba magmamakaawa? Diwata naman ako kaya kaya kong gawin lahat. Gusto mo bang magmakaawa ko? O sige, ganito na lang. Iaalay ko ang buhay ko sa iyo. Kung pwedeng maging alipin mo ko habang buhay, papayag ako. Basta payagan mo lang akong mahiram ang hiyas. Hindi naman namin yon sisirain o aangkinin. Pwede po bang mahiram yon? Pwede po ba ang ganon? Magandang diwata? Binobola niyo na naman ako.
Pwede naman yon, pero may mga kondisyon ako. Ano na lang po ba? Ipapahiram ko yung hiyas para pansamantalang tumigil ang pagkilos ng butil na nasa tiyan ng batang lalaki. Habang suot niya ang hiyas ng buhay ko magiging ligtas siya sa anumang kapahamakan. Yun nga lang, magiging patay ang talon na ito. Mahirapan itong dumaloy ng sagana at hindi yon pwedeng magtagal. Po, edi mamamaho po itong buong ilog. Kaya kailangan yung magmadali para malis ang butil sa tiyan ni Bong. Ang gwapo pa naman niya. Sayang kung magiging aswang lang. Hindi po talaga siya pwedeng maging aswang. Hindi siya makakaroon ng maayos na buhay kapag naging ganun siyang nilalang. Kaya nga tutulong ako. Humahanga ako sa pagmamahal niyong mag-iina. Sa totoo lang, madami ng pamilya ang minsan pumunta dito para magbakasyon. Naliligo silang lahat. Sabay-sabay na kumakain pero meron sa kanila ang inang sarili lang ang inuuna. Lalo na yung mga tatay nila na panay lang ang inom. Si nanay po, kahit mag-isa lang siyang bumuhay sa amin, hindi namin naramdaman na may kulang siya. Sinungaling! Hindi ako ganon. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo, Karina. Simula nang pinanganak ko si Bong sa kanya lang lahat ng atensyon ko. Kaya malaki ang pagkukulang ko sa iyo. Naintindihan ko naman po yun, Nay. Alam kong ayaw niyo pong mapahamak si Bong kaya ganun na lang ang pag-aalaga niyo sa kanya. Alam niyo, natutuwa ko sa inyong mag-ina. Heto ng hiyas. Gagawin ko itong kwintas sa kanya. Palagi niyong ilagay sa loob ng damit niya para wala makakita, ha? Basta tandaan niyo, huwag niyong sisirain o kakaskasin. Kailangan manatiling maayos yan para maibalik sa akin ang buo. Naintindihan niyo? Anong mangyayari kung magasgasan o kung masira? Hindi na magiging maayos ang tubig dito sa talon. Pwede din akong mamatay at hindi na mabuhay. At kapag nangyari yon, magiging tuyong talon na lang ito at kakalimutan na ng mga tao. Ayoko naman mangyari yon. Pangako, ingatan ko to at hindi masisira ng kahit na sino. O sige, maniniwala ako sa iyo, ha? Ay, siya nga pala. Paano niyo maalis ang butil ng aswang sa katawan niya? Matatagalan daw ang proseso nun dahil matanda na din ang albularyo. Kaya nga sinikap naming mahanap ang makakapagpahinto sa hiyas. Nang sa ganun walang mangyaring masama kay Bong habang patuloy na nagsasagawa ng ritual yung matanda. Kapag naalis na ang butil ng hiyas, babalik ako dito at ibabalik ko ang buhay mo. O sige, medyo delikado na kung magtatagal pa kayo dito. Dumidilim na at makaabutan pa kayo ng sama ng panahon. Medyo kumukulimlim na din Maggalang kaming nagpaalam sa magandang diwata. Kumuway naman siya sa amin at bumulusok pa ibaba ng talon. Medyo bumagal din ang pag-agos ng tubig mula doon. Indikasyon na wala na sa ilalim ang hiyas at palayo na ito sa talon. Tahimik lang si nanay habang inaayos ang suot niyang damit. Basang-basa pa din siya pero hindi niya yon iniinda. Ako naman ay akay-akay si Bong. Kahit papaano ay meron na siyang sigla. Umayos na din ang tikas ng katawan niya. Kaya naman hindi na kami nahirapan pauwi. Pagdating namin sa bahay, tahimik lang din kaming lahat. Nagluto lang ako at kumain kami saka nagpahinga. Kinabukasan, maaga kaming bumalik kina Lola Rosa. Kumusta? Anong nangyari sa lakad ninyo? Kahapon ko pa kayo hinahanap. Magandang araw po, Lola Rosa. Eto na po si Bong ngayon. Nagawa po namin ang bilin niyo. Ginawa ko na ding kwintas sa katawan niya. Simula nun, hindi na siya biglang bumabagsak at nakakakain na siya. Yun nga lang hindi niya pa din magawang magsalita. Nagkaroon siya ng masamang karanasan, lalo na ang katawan niya. Kaya siguro nagkaroon ng ganyang epekto. Sa ngayon, umasa tayo na maalis natin ang butil ng aswang sa katawan niya. Kapag nangyayari yon, pwede maging malaya na siya at makakapagsalita na siya. Maraming salamat po kung ganon. Heto nga po pala, saging at mga gulay. Binili po namin kanina habang papunta dito. Para po sa inyong lahat ng mga to. Nako, nagabala pa kayo. Pwede namang hindi nyo nagawin yan, pero salamat pa din. Pakilagay na lang doon sa kusina.
Tapos, ikaw naman, Bong. Umakyat ka dito at mahiga. Titingnan lang kita. Dito po ba? Ayos na po ba dito? Oo, ayos na yan dyan. Sige na, Bong. Umakyat ka na. Bong, halika. Kumarga ka kay ate at ilalagay kita sa lamesa. Anong nangyayari? Bakit parang hindi na din niya kayo naririnig? Hindi ko rin po alam eh. Kanina naman po nasunod siya sa sasabihin ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko lang po alam kung bakit biglang nagbago. Baka epekto lang din yun sa kanya. Bubuhatin ko na siya para iakyat. Sandali lang. Ang gaan-gaan mo naman, Bong. Matuto ka kasing kumain na maayos. Magiging maayos lang po ba si Bong? Gagawin ko ang makakaya ko para maalis yun. Mahabang proseso pero maalis ko din naman gamit ang orasyon ko. Sige po, magbabayad po kami kahit na magkano. Sige, dun muna kayo. Iwan nyo na muna kami rito. Pumayag kami sa gustong gawin ni Lola Rosa. Lumabas kami at nanatiling nakaupo sa labas ng bahay kubo niya. Ilang sandali lang nang bigla naming narinig ang sigaw ni Bong. Kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob. Nakita kong hawak ni Lola Rosa ang hiyas sa kanyang mga kamay habang si Bong naman ay namimilipit sa sakit. Ano pong ginagawa niyo? Akin na po yan. Ibalik natin yan sa kanya. Baka nahihirapan na siya dahil wala yan. Akin na po. Bakit ayaw niyo pong ibalik? Kailangan ko lang itubog ito sa kumukulong katas ng kalamansi na ipapainom sa kanya. Gusto kong subukan natin yon para mailuwa niya ang butil ng aswang sa katawan niya. Ano po? Sinasabi niyo po bang kailangang tunawin ang hiyas? Hindi naman tutunawin ng buo. Itutubog lang ng kaunti. Magkakaroon lang naman ng kaunting pagkakaiba sa kulay. Hindi po pwede. Ha? Bakit naman? Ibalik na po natin yan dahil sobrang nasasaktan ng anak ko. Matitiis na yan. Sandali lang naman ito. Kinuha namin yan para maibsan ang sakit na nararamdaman niya. Kaya kung aalisin niyo po, ano pang saysay nun? Sandali lang naman. Malaki naman ang hiyas na ito. Kaunti lang naman at gagana na ito. Kaya hayaan niyo kung gawin kung ano ang gusto ko. Ano po bang balak niyong gawin? Ibalik niyo na po kay Bong ang hiyas na yan. Bawal yang bawasan. Palitan ng kulay at kahit itubog sa kahit na ano. Ano bang sinasabi mo? Bakit naman nagiging madamot kayo dyan, ha? Hindi po kami nagiging madamot. Gusto ko lang pong ingatan at tuparin ang pangako ko sa may-ari niyan. Anong sinasabi mo dyan? Ang talon ng may-ari ng hiyas. Kung nakuha nyo yan dahil sa turo ko, ibig sabihin kayo na ang nagmamay-ari. Kaya dapat gawin nyo kung ano ang gusto nyo. Kaya hiningi ko sa inyo ang kabahagi nito. Bawal nga po namin galawin ang bagay na yan. Ibalik nyo po yan sa anak ko. Tingnan nyo po, nahihirapan na siya ng husto. Lola Rosa, makinig po kayo. Kailangan po yan ng kapatid ko. Halos mamatay po si nanay para lang makuha yan. Kaya anong karapatan nyo para matiis siya? Ibalik nyo na po yan. Ayan na. Ano ba kasing problema? Hindi ba kailangan nyo ang tulong ko? Kung ganon, dapat magtulungan tayo. Aalisin ko ang butil sa katawan niya kapalit ng kapiraso niyang hiyas. Salamat at binalik niyo na. Iba na lang po ang hilingin nyo. Kahit ano po ibibigay namin. Huwag niyo po kaming pilitin na galawin ang hiyas na yan. Kung ganyan kayo kadamot, edi humanap kayo ng ibang gagamot sa batang yan. Hindi ko na yan gagamutin kahit na kailan. Yun lang ang gusto kong kapalit. Pakiramdam ko kasi kung hawak ko ang kakarampot niyan, ay mas lalakas ako at mas dadaming matutulungan. Makakatulong naman po siguro kayo nang hindi sinisira ang hiyas. Ayoko pong masira ang pangako namin sa isang nilalang. Ano bang sinasabi mo dyan? Anong pangako? Kanina mo pa binabanggit yan? Sandali lang po, Aling Rosa. Mag-uusap lang po kami ni Karina. Pwede po bang dito muna si Bong? Nakatulog na po siya. Huwag niyo na lang po munang galawin ang hiyas. Sige, bahala kayo. Basta kung ano ang sinabi ko, yun lang ang gusto ko. Kahit kunin niyo na pabalik ang mga ibinigay niyong mga prutas. Apo, mag-uusap lang kami mag-ina. Karina, halika na. Teka lang, sandali lang, Nay. Ano po ba kasi yon? Bakit kailangan pa po nating lumabas ng pinto? Ano po bang problema?
Huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol sa diwata. Bakit naman po? Kailangan maintindihan po niya na may binitiwan tayong kasunduan sa diwatang yon. Huwag niyong sabihin na hindi kayo tutupad. Ibabalik naman natin ang hiyas. Gasino na ba kung babawas tayo ng kakarampot? Saka kung sakaling itubog niya yon, siguradong hindi na mapapansin ng diwata yon. E paano po kung may magbago sa talon? Paano po kung may masamang epekto? Hindi naman siguro na ganon kalaki ang pagbabago. Paano kung masugatan ng diwata kapag may ginawa tayo? Puro tayo, paano? Paano? Paano kung mamatay ang kapatid mo dahil dyan sa pag-aalinlangan mo? Intindihin mo naman siya. Hindi yung puro na lang yung diwata ang iniisip mo. Nay, pangako lang ang pinangahawakan niya sa atin. Salita lang natin at pumayag na siya. Huwag naman po nating sirain yon. Hindi madali ang pagkatiwalaan ng mga tao. Ano ba? Kung hindi tutubog ang hiyas na yon at iinumin ng kapatid mo, di walang mangyayari. Hindi maaalis ang butil. Hindi pa din ako papayag, Nay. Sigurado kung may ibang paraan para maalis ang hiyas na yon sa katawan ng kapatid ko. O siya, sige. Kung may naiisip kang ibang paraan, ibigay mo. Alisin mo ngayon na. Nay naman. Ano? Hindi ba wala kang ding maisip kaya hayaan mo na dun sa mayroong kakayahan? Nay, hindi naman po pwedeng... Wala na akong nagawa nang pumasok si nanay sa loob ng bahay ni Lola Rosa. Napabuntong hininga na lang ako at pumasok din sa loob. Nanguha siya ng kalamansi sa likod ng kanyang bahay. Tumulong na din ako kahit medyo labag sa loob ko. Hapon na nang magising si Bong, saka lang niya nahiram ang hiyas na kwintas nito. May pinainom siyang salabat dito para daw kumalma ang kanyang kalamnan. Nanood lang ako habang pinipiga niya ang mga kalamansi. Sobrang dami nito pero bawal kaming tumulong. Dapat kung sino lang ang magsasagawa ng orasyon ay siya lang ang magpipiga nito. Kaya naman halos inabot na kami ng gabi. Lumabas din kami ni Lola habang nagsasagawa siya noon. Ilang sandali lang ay may mga grupo ng mababahong nilalang at kakaibang itsura ang bumaba mula sa bubong sa aming harapan. Humarap naman si nanay sa pinto at inilagay ako sa likod niya. Sino kayo? Ano kailangan nyo? Ibalik nyo sa akin ang batang lalaki. Anong sinasabi mo? Sinong batang lalaki? Ang anak ko ba? Si Bong ba ang tinutukoy mo? Bakit? Sino ka ba? Ano kailangan mo? Ibalik nyo na lang siya sa akin kung ayaw nyong masaktan. Hindi! Kahit mamatay ako, hindi ko ibabalik sa inyo ang anak ko. Tigilan nyo na nga kami. Ano bang ginawa namin sa inyo, ha? Anak ko ang batang yon, kaya ibalik niyo siya sa akin. Hindi porket nagawa mong biktimahin ay magiging anak mo na. Hindi siya kailanman magiging anak mo. Sonia, ano ka ba? Anak ko din ang batang yan, hindi ba? Nakalimutan mo na ba yon? Ako ang nakabuntis sa iyo, di ba? Hindi ko inakala ni tatago mo ang anak ko at kakalimutan mo ako ng ganito. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Ibalik mo na ang anak ko o sapilitan ko siyang kukunin dyan. Hayaan mo na maging masaya si Bong. Kung anak ang turing mo, bigyan mo siya ng magandang buhay. Hindi yung pinapahirapan mo siya ng ganito. Nay, ano po bang sinasabi niya? Hindi po ba taong pangalawang asawa mo at hindi aswang? Oo. Kaya kami naghiwalay dahil nalaman niyang ang aswang na gumahasa sa akin ang nakabuntis sa akin. Ano? Ginahasa ka ng aswang? Matagal na yon. Bago ko pa'y pinanganak si Bong, ang tiyo mong tumulong sa akin na kalimutan ang masamang pangyayaring yon. Sinabi niyang mahalin at alagaan ko lang si Bong. Hindi nito pipiliin ang maging aswang. Kaya po pala, ganun na lang kung alagaan si Bong. Kaya po pala, ganun na lang ang pagmamahal mo sa kanya. Kaya, diyan ka lang. Puprotektahan natin si Bong hanggang sa makakaya natin. Hindi siya pwedeng makuha ng mga nilalang na yan dahil mauuwi sa walang sakripisyo ng tiyo mo. Ano po bang sinasabi niyo? Para maprotektahan tayo, nilabanan niya mga aswang na umaaligid sa atin. Kaya naman, bigla na lang siyang nawala. Hindi niya ako niloko o pinagpalit sa kahit na kanino. Iniwan niya lang ako para protektahan tayo. Kaya po pala, hindi mo siya magawang kalimutan o kamuhian man lang. Ano bang drama ang pinag-uusapan niyo mag-ina? Ibalik niyo na sa akin ang anak ko! Tumabi kayo dyan! Ano bang ingay yan?
Sino bang kaaway? Ha? Aswang! Anong ginagawa niyo dito? Umalis na kayo dito kung ayaw niyong masaktan! Bakit? Anong kayang gawin ng isang matandang albularyo? Ni hindi nga pulido ang ginagawa mo eh. Natuntun ko nga kayo dito dahil sa pagiging mahina mo. Kung ganon, itong sa inyo! Sinaboy ni Lola Rosa ang mga balat ng kalamansi ng piniga niya kanina. Sunod-sunod naman ang pag-iwas ng mga ito. 6 silang nilalang na nasa harapan namin. Lahat sila nakaiwas doon. Pumasok ako sa loob at kinuha ang garapon ng asin. Binato ko din ito sa kanila. Bawat natatamaan ng asin ay umuusok. Nasasaktan sila na matindi kaya naman nakita ko ang galit sa mukha nila. Tumulo din ang laway nila dahil sa sobrang galit. Sumugod siya sa amin nila nanay. Habang ang isa naman ay nilitik ni Lola Rosa. Meron din pumasok sa loob para kunin si Bong. Aray! Ang sakit, ano ba? Bitiwan niyo ang kapatid ko! Bitiwan niyo si nanay! Hindi niyo makukuha ang batang yan. Kaya kung ako sa inyo, bitiwan niyo na siya. Bong! Ano ba kayo? Bubuhatin niyo tapos bigla niyo ibabagsak. Mga sira ba kayo, ha? Ano bang ginagawa nyo? Bakit nyo binitiwan, ha? Saka anong nangyari sa mga kamay nyo? Ano to? Nasusunog kayo? Bakit? Anong nilagay nyo sa anak ko, ha? Protektado na ang batang yan. Hindi niyo pwedeng kunin dahil lang sa gusto niya. Anong sinasabi nyo, ha? Anak ko siya. Ikaw, anong ginawa mo? Anong nilagay mo sa anak ko, ha? Anak ko siya. At kahit kailan ay hindi mo magiging anak. Tigilan mo na siya at tumalis ka na dito. Wag mo akong diktahan. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung gusto mong tigilan ko kayo, edi ibigay mo ng kusa ang batang yan. O baka gusto mong patayin ko ang babaeng yan. Sige, patayin niyo ako. Basta hayaan niyo mabuhay ang nanay at ang kapatid ko. Ano bang sinasabi mo dyan? Huwag kang magmagaling. Hindi ako nagmamagaling, Nay. Gusto ko mabuhay kayo ng maayos at walang pinoproblema. Alam ko namang kasalanan ko ang lahat ng ito mula sa simula. Kung hindi ko tinanggap ang ulam na binigay ng kapitbahay, hindi sana mangyayari ito kay Bong. Hindi kita sinisisi kaya huwag kang ganyan. Tigilan mo ang pagsabi niyan mula ngayon. Dapat bang maawa ko sa inyo? Alam nyo, wala namang kailangan magsakripisyo para lang sa buhay ng batang yan. Magiging masaya naman siya sa buhay namin. Sa amin, kasama mga aswang na kauri niya, magiging malaya siya. Sa una siguro, oo, hindi niya matatanggap. Pero siguro wala na siyang ibang gagawin kundi tanggapin na lang to. Tigilan mo ang anak ko. Tigilan mo silang dalawa. Hayaan mo silang mabuhay bilang tao. Kung gusto mo gawin mo na lang akong aswang. Saka tayo gumawa ng maraming anak. Papayag naman ako. Hayaan nyo lang sila. Sige na. Huwag niyong pakinggan ang maginang ito. Buhatin niyo ulit ang batang yan. Kung hindi pa din, kumuha kayo ng tubig. Paliguan niyo siya. Siguradong may langis lang ang buong katawan niya. Ano ba? Tigilan niyo na yan. Kung mahal mo talaga ang anak ko, bitiwan mo siya. Hindi ba anak naman ang turing mo sa kanya? Kaya bitiwan mo siya. Ano ba? Tigilan niyo kapatid ko. Tama na yan. Wala silang tigil sa pagbuhos ng tubig kay Bong Kabanong. Patuloy lang ito sa kanyang pag-iyak at halatang natatakot na. Wala naman kaming magawa ni nanay dahil hawak kami ng mga aswang. Halos lumubog ang kuko ng mga ito sa sobrang higpit ng pagkakahawak dahil nagpupumiglas kami. Ganon din si Lola Rosa. Matanda na siya at hindi na ganoon kalakas. Napayak na lang ako habang patuloy na pinapanood ng aking kapatid. Napapikit na lang ako at parang tinanggap na lang ang aming kapalaran nang may malakas na hangin ang tumama sa amin. Kasunod noon, ang mga tubig na sunod-sunod na pumapatak. Nang imulat ko ang aking mga mata, tanging sa amin lang may pumapatak na tubig. Natumba din ang aswang na nakahawak sa akin. Dahil dito, mabilis akong lumapit kay Bong at niyakap siya. Ilang sandali lang ay naramdaman ko din ang pagkakayakap ni nanay sa amin. Nang tingnan ko ang itaas namin, nakita ko si Bella. Lumulutang siya sa hangin at may mga tubig na pumapatak mula sa kanya. Siguro dahil diwata siya ng talon. Bella, ikaw na naman. Maraming salamat sa muli mong pagligtas sa amin. Ano ba kasing ginagawa nyo, ha?
Ang sabi ko sa inyo, ingatan nyo ang buhay ko. Bakit halos malunod na ako? Wala ba kayong kakayahang lumaban sa mga lintik na halimaw na ito? Wala eh. Ito lang ang unang beses kong makasagupan ng mga ganyang nilalang. Hindi ko alam na buhay pa sila. Akala ko kasabay ang pagkawala ng dati kong asawa ay nawala na din sila. Matanda na ako. Hindi ko na kayang buhatin ang sarili ko para makipaglaban. Sinubukan ko naman silang sabuyan ng mga pangontra pero kaya na nilang tiisin ang sakit. Huli na para kumuha pa kami ng ibang patalim sa loob. Ang dami niyo namang mga dahilan. O sige na, umalis na kayo dito. Pipigilan ko silang lahat. Protektahan niyo ang hiyas saka ikaw matanda ka ha. Pwede ba? Huwag mo nang pag-interesan ng hiyas ko. Ililigtas naman kita dito kaya ayos na ba yun para alisin mo ang butil sa tiyan ng bata? Ano? May ibang paraan para maalis ang butil ng hindi isinasakripisyo ang hiyas? Abay, oo naman. Inuutulan kayo ng matandang yan para makuha ang gusto niya. Ewan ko ba kung bakit nagiging tuso ang mga yan eh. Hindi kasi nila magawang makuha ang hiyas kahit na anong gawin nila. Ano? Ang daming daldal? Umalis na kayo. Tumakas kayo kaya naman alisin na ang butil dyan sa loob na habang pinipigilan ko sila. Mas madali kayo makakatakas kung wala ang butil dahil hindi na nila kayo masusundan. Oo na. Gagawin ko na! Heto na! Lumapit sa amin si Lola Rosa at inalalayang kami papasok sa loob. Para pala kaming nakakulong sa mga tubig ni Bella. Hindi magawang tumagos na mga aswang mula dito. Kaya para silang uhaw na nilalang na gustong gusto kaming maabot. Muli ko silang sinilip habang nag-uurasyon si Lola Rosa. Kita ko ang panginginig ng kamay niya habang itinatapat ito kay Bong saka siya sunod na nagdasal ng salitang Latin. Wala akong naiintindihan kaya naman kumuha na lang ako ng mga patalim. Kinuha ko ang latigong buntot ng pagi at inabot ito kay nanay. Naintindihan naman niya kagad yon kaya naman humarang kami sa pinto. Tiningnan ko si Bella. Kita ko na medyo nahihirapan na siyang pigilan ng lakas ng mga aswang. Ayos ka lang ba, Bella? Kailangan ba ng tulong namin? Ano ba nangyayari dyan? Hindi pa ba maalis yung butil ng aswang sa katawan ni Bong, ha? Madaming beses nang sinubukan. Lahat na ng orasyon ay ginagawa pero hindi pa din makita kung ano yung tamang orasyon na makakapag-alis ng lintik na butil na yon. Hindi magtatagal ang pagpigil ko dito. Pwedeng masira nila ang puwersa ng tubig na hinarang ko dahil malayo ko sa talon at wala din sa akin ang hiyas. Kaya naman, mas maganda kung tumakas na kayo. Maghanap kayo ng ibang albularyo. Mukhang hindi maasa na matandang yan eh. Pero paano? Matagal na kami naghahanap. Pero wala na eh. Halos naubos na sila dahil sa pagbabago sa mundo natin ngayon. Ano ba yan? Sige na, tumakas na lang kayo. Huwag niyong hayaan na maalis kay Bong ang hiyas. Hanggang nasa kanya ito, walang kahit na sinong aswang ang makakahawak sa kanya. Sige, salamat. Pasensya ka na. Bong, halika na dito. Ano ginagawa niya? Hindi pa ako tapos. Tumakbo na tayo. Kailangan natin magpakalayo-layo dito. Ano? Mabibilis ang mga aswang na yan. Kung hindi sila papatayin, siguradong mahahabol pa din nila tayo. Ako nga harang sa kanila. Gamit ang mga sandatang to. Sigurado mapipigilan ko sila. Kung kaya, papatayin ko pa sila. Sige na, tumakbo na kayo hanggang kaya ninyo. Sige, ibuhos nyo na ito. Nag-iisa na ang langis na ito. Sana'y hindi na nila tayo masundan. Akin na. Subukan na natin ang lahat. Hindi pwedeng makuha ng mga halimaw na yon ang anak ko. Sige, maulan na kayo. Susunod na lamang ako. Mabilis na tumakbo si Nanay karga si Bong. Habang si Lola Rosa naman ay mabagal ang kilos, pero kaya naman. Kaya humarang na lang ako. Inalalayan ko na lang siya. Hanggang sa makalayo kami sa lugar na yon. Pagod na ako sa paglalakad at ganun din si Lola Rosa. Habang si Nanay naman at si Bong ay hindi ko na natatanaw. Sana nakalayo na sila ng ligtas. Ilang sandali pa ng aming pagtakbo nang marinig namin ang sigaw ni Bella. Oh, ano nangyari? Nasaan na si Bong at si Aling Sharon? Ikaw pala, nandun sila. Tumakbo sila doon. Nauna na kaya hindi na namin matanaw. Inalalayan ko lang si Aling Rosa. Ano nangyari doon?
Yung pinuno na kalaban ko. Habang yung mga tauhan niya ang tumakbo para sundan kayo. Kaya akala ko nasa panganib kayo eh. Ano? Baka nahuli na nila si nanay. Hindi pa. Mararamdaman ng hiyas kapag nahawakan siya o nasa malapit lang ang mga halimaw. Sa ngayon masasabi kong ligtas pa sila. Mabuti naman kung ganon. Halika na, hanapin na natin sila. Hahanapin ko sila. Alalayan mo lang yung matandang albularya na yan. Oo nga pala. Sila nanay Ikaw nang bahala. Oo. O sige, mag-iingat din kayo ha. Nahirapan akong hanapin kayo kaya siguradong nahirapan din yung mga yon. Dahil sa langis na pinaligo namin, nawawala ang aming mga bakas. Ay mabuti naman at may epektibo ka pang pangontra. Akala ko hindi ka na talaga ganun kagaling eh. Mahina lang ang tuhod ko pero kaya ko pa namang lumaban gamit ang isip at mga orasyon na alam ko. Kung ganon, kailangan mo magtago sa kuweba at doon magsagawa ng orasyon nang hindi ka nila maistorbo. Alisin mo ang butil sa tiyan ng bata ha. Kinakain na ng katawan ng bata ang butil kaya nahihirapan akong paghiwalayin sila. Sinasabi mo bang wala nang ibang paraan kundi tanggapin na lalamunin nun ng bata at magiging aswang? Pwede namang hindi. Pwedeng mamatay ang bata kapag hindi tinanggap ng katawan niya ang butil. Ano pong sabi nyo? Paano yun nangyari? Hindi po ba ang sabi nyo titigil ang paglamon ng butil sa katawan ng kapatid ko kapag suot niya ang hiyas na mula sa talon? Totoo naman. Pero nung dinala nyo sa akin ang bata, matindi na ang kapit. Nabawasan nga ang hirap na dinadala niya, pero hindi naman nalis ang pagkakakapit. Kumbaga natutulog. Anong mangyayari ngayon? Mamamatay ba ang kapatid ko? Mawawalan ba ng saysay itong mga ginagawa namin ngayon? May isa pang paraan. Ano naman yun? Kapag ang naglagay mismo ang mag-aalis. Ano? Si Mang Diego ang naglagay nun at wala siya dito. Mukhang ginamit lang ng halimaw si Mang Diego at mukha nito para malin lang kayo. Ang totoo yung nagpapakilalang ama ni Bong ang totoong gumawa nun. Kung ganon, imposibleng alisin niya ang butil sa kapatid ko. Ay tama ka naman dyan. Pero kung tatanggihan ng bata at piliin nitong mamatay, hindi ba matataranta magulang? Yun kung talagang magulang sila ha? Tama, kailangan natin silang mahanap. O paano? Mauna na akong maghanap. Siguradong nasa kuweba o sa mga tagong lugar ang mga yon. Hindi kasi sila nakikita ng mga halimaw. Malawak ang pakiramdam ng hiyas pero hindi ko sila nararamdaman na nasa paligid nito. Ibig sabihin, ligtas sila nanay? Oo. O sige na, maghanap na tayo. May alam akong kuweba sa hilagang bahagi ng bukid na natatanaw sa likod ng bahay ko noon. Siguro, malapit na tayo doon ngayon kaya susurin na lang natin ito. Baka nandun sila kung wala naman iwan mo na lang ako doon. Ano po? Magiging ligtas lang ako doon. Dala ko mga gamit dito sa bayong ko. Tutulungan ko kayo gamit ang mga orasyon. Mga ritual na alam ko. Pangako yon. Paano kung matuntun kayo? Maglalagay ako ng silab sa bukana ng kuweba. Kapag may apoy, takot ang mga aswang kaya hindi nila ako mapapasok. Siguradong magiging ligtas lang ako doon. Kung ganon, pumapayag po ako. Kapag natapos na ang lahat, babalikan ko kayo. Agad namang kaming naglakad ni Lola Rosa. Naging mahaba ang lakbayin bago nahanap ang kuweba. Pumasok kami at tiningnan ang malambot na lupa kung may bakas pero wala. Kaya naman nakasigurado kaming hindi dumaan doon si nanay. Mabuti na lang, madami kaming nadaanan na tuyong palapan ng nyog. Hinigit namin yun at dinala sa kuweba. Sinigaan agad yun ni Lola Rosa, saka naman ako nagpaalam na umalis. Nilakasan ko ang loob ko kahit mag-isa na lang ako. Hindi ko alam kung tama bang nilalakad ko pero nagpatuloy lang ako. Naging mas alerto kaya naman lahat ng ingay sa paligid ay naririnig ko. Malayo na ang nalakad ko. Mula sa liwanag ng buwan, nakikita ko ang mga damong dinaraanan ng tao. Kaya naman mas lalo kong ginanahan na mahanap sila nanay. Ilang sandali pa, narinig ko ang sigaw ng isang bata kasunod noon ng pag-iyak nito. Mabilis ko yung sinundan. Nay, Bong, anong nangyari? Bakit nananakit na naman ang tiyan niya? Nawawala na po ba yung hiyas?
nandito ka pala. Hindi nawawala ang hiyas. Suot pa din niya pero sa tingin ko nagugutom na siya. Kanina pa siya hindi kumakain dahil maghapon lang siyang natulog, hindi ba? Nako, nakalimutan na natin sa sobrang daming nangyari ngayong araw. Oo nga pala, buti hindi kayo nakita ng mga halimaw. Nagtago kami sa ugat ng malaking puno na nakita namin. Hindi namin alam kung saan yon tapos lumabas lang kami nung nakarinig kami ng huni ng ahas. Tapos ayan na, bigla na lang siyang namilipit sa sakit ng tiyan. Siguradong matutuntunan nila tayo dito. Ang pandinig nila ay higit na mas malakas kaysa sa akin, pero agad ko kayong napuntahan. Anong gagawin natin? Ay teka, si Aling Rosa, nasan siya ngayon? Nasa ligtas siyang lugar. Huwag po kayong mag-alala, siguradong nasa maayos lang siya. Ay mabuti naman kung ganon. Ako na po ang bubuhat kay Bong. Halina kayo dito. Bong, kay ate ka na lang muna ha. Uuwi na tayo. Uuwi tayo ngayon at kakain na. Ano? Bakit po? Ano pong gusto niyong gawin? Gusto niyo po bang doon na lang tayo sa kuweba kung nasaan si Lola Rosa? Nasaan ba siya? Nasa loob po ng kuweba. Pinagpapatuloy niya po yung orasyon kay Bong. Ay, kaya siguro sumasakit ang tiyan niya dahil doon. Baka nga po epekto yun ang ginagawang ritual ni Lola Rosa. Oy, halika na. Puntahan na natin siya. Saan kayo pupunta, ha? Nay! Karina! Ano ka bang aswang ka? Hindi mo ba talaga kami titigilan? Bago pa makasagot ang halimaw, dumating na si Bella. Nakipagpalitan siya ng atake sa mga alagad ng halimaw. Habang ang ama ni Bong ay pinipilit siyang kunin sa braso ko. Hinaharang naman siya ni Nanay Sharon. Hinigpitan ko naman ang hawak sa kapatid ko. Medyo natatakot naman ako sa mapulang mata ng halimaw. Mahabang kuko at mukhang matatalas na mga ngipin. Napabuntong hininga na lang ako habang nagtititigan sila ni Nanay dito. Kinuha ko naman ang pagkakataong yon para karitin ang kamay nito. Mukhang nagulat siya sa ginawa ko. Maging si Nanay ay napatalikod dahil sa walang habas kong pagkarit. Inabot ko naman kagad sa kanya si Bong at muli kong hinampas ng karit ang halimaw. Napailag naman siya sa bawat atake ko. Tumalsik lang ang dugo mula sa baro niya at bumitaw sa pagkakahawak ko sa kapatid ko kanina. Kanina, ano bang ginagawa mo? Pinapahamak mo lang ang sarili mo niyan. Tumakbo na kayo, Nay. Kaya ko ng sarili ko. Nakikita ni Bong, nanginginig na siya sa takot kaya tingnan mo Umayos ka, babae ka. Sa susunod na matamaan ako niyan, walang sisihan kung masasaktan kita. Binibigyan na kita ng pagkakataon para sumuko. Ikaw ang sumuko na. Naubos ko ng mga alagad mo. Ikaw naman ang susunod ngayon. Bella, anong nangyari sa'yo? Bakit naging lalaki ng itsura mo? Bakit nawala na yung ganda? Dahil natutuyot na ako. Matagal na din ako nandito kaya ganito ang nangyayari. Sa likod mo, Karina! Mabuti na lang at nakailag ako. Iniharap ko kagad ang karit sa papalapit na lalaking aswang. Bago pa niya matama sa akin ang kanyang mga kamao, tumama na ito sa karit. Malakas yun, kaya naman napasadsad ako sa lupa. Huminga ako ng malalim at saka lumundag. Mukhang napuruan ko ang kamay niya at hindi agad yun gumaling kaya naman muli kong pinuntirya ang isa niya pang kamay. Akala niya'y aatakihin ko ang mukha niya kaya iniwas niya ito. Hindi niya inaasahan na sa kamay niya ang landas na tinaha ko. Napasigaw siya sa sobrang sakit ng pagkakahampas ko. Ibinigay ko ang buong puwersa ko doon. Pagkatapos, kinabayuan siya ni Bella mula sa likuran. Alisin mo ang butil na yan sa batang lalaki! Bakit ko gagawin yon? Anak ko siya. Akin lang siya. At siya ang susunod na mamumuno sa angkan namin. Papatayin kita kung hindi mo titigilan ang kakaganyan mo. Alisin mo na yan kung ayaw mong mamatay ang sinasabi mong anak. Anong sinasabi mo? Si Bong mamamatay? Hindi ba ligtas na siya mula doon dahil sa hiyas? Dahil madaming araw ang ginugol natin sa doktor sa bayan, malaking bahagi na ng katawan ni Bong ang kinain ng butil. Halos iisa na daw sila kaya naman ganun na lang kahirap kay Lola Rosa na alisin yon. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Kung ganon, anong silbi ng hiyas na ito? Malaki ang naitulong ng hiyas para huminto sa pagtigil ang butil ng aswang. Pinatulog nito ang pagpapalaganap ng pagiging aswang ni Bong. Sa oras na alisin ang hiyas, magpapatuloy yon at kapag hindi niya tinanggap, pwede siyang mamatay. Tatanggapin niya yon.
Gusto niyang maging katulad ko. Magiging mas malakas pa siya, higit kahit na kanina. Tigilan mo ako! Alisin mo ang butil sa anak ko! Alisin mo ngayon din! Karina! Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka na? Teka, sandali. Ako nang papalit sa'yo dyan. Kailangan ko na ng hiyas. Kailangan ko nang bumalik sa talon. Ano? Masyado madaming lakas ang ginamit ko kanina sa pakikipaglaban. Kaya naman, ganito na lang ako kapagod ngayon. Kung hindi ko makukuha ang hiyas, baka hindi na ako makaabot sa talon. Kaya kailangan ko yan, bago pa mahuli ang lahat. Ikaw halimaw ka! Hindi ba mahal mo si Bong? Kapag inalis ko ang hiyas niya, makakaya mo bang tiisin na maging alo siya sa harapan mo? Eto, mga asin, nakita ko kanina habang naghahanap. Ilalagay ko sa ibabaw niya nang hindi makabangon. Salamat. Sandali lang to, Bella. Ibabalik namin sa iyong hiyas. Nay! Anak, hindi! Ayoko! Kung yun po ang kapalaran ni Bong, tanggapin na lang po natin. Wala na po tayong magagawa pa. Nakain na po ang sistema niya. Kapag nanaig ang butil ng aswang sa iyas, pwede pa din mangyari yun. Kahit magtagal pa, doon din naman ang bagsak nito. Paano kung mamatay ang kapatid mo? Ang tanging na lang po natin magagawa ngayon ay ipaubaya sa kapalaran ng lahat. Pinahiram na po tayo, tinulungan at iniligtas. Kaya naman po, ibalik na natin sa kanya. Huwag na po tayo maging madamot pa. Matapos ang namagitan sa aming lahat, walang nagsalita at tanging pagikbi na lang ni nanay ang narinig. Ilang sandali lang, kinuha ni nanay ang hiyas at pikit matang inabot kay Bella. Nag-atubili pa nga siyang tanggapin pero unti-unti na siyang nauupos na parang kandila kaya naman kinuha niya na ito. Ramdam ko na ayaw niya pang umalis pero kailangan niyang bumalik sa talon. Palakas ng palakas ang pag-iyak ni nanay habang nangingisay si Bong. Awang-awa ko pero wala akong magawa. Ilang sandali pa, may sinuka si Bong at lumutang ito sa hangin papunta sa aswang na nakadapa. Nasa ibabaw ako ng likod nito bilang pabigat. Wala na ang butil. Pwede bang pakawalan mo na ako? Ang sakit na ng likod ko dahil dyan sa asin. Kung gusto niyong ibalik ko to, huwag niyong tanggalin yan. Hindi na nga po. Eto, inalis ko na. Sige na, makakaalis na kayo. Sigurado ka bang mabubuhay na ng maayos si Bong? Hindi mo na ba siya guguluhin? Mukha bang may pagpipilian pa ako? Naubos na ang grupong binuo ko. Kitang-kita ko kung paano niya nilalabanan ng butil. Ama naman niya ako. Gusto ko naman siyang mabuhay. Maraming salamat talaga. Ano ba yan, Nay? Kaya tayo nasa ganitong sitwasyon ay dahil sa kanya. Kaya anong pinagpapasalamat mo dyan? Dahil mabubuhay na ng maayos ang kapatid mo. Alam kong mahabang proseso pero maayos na siya kaya salamat naman. Ewan, lintik na pagmamahal yan ng sakit. Magpapagaling pa ako. Nang umalis ang halimaw, walang ginawa si nanay kundi umiyak at yakapin kaming magkapatid hanggang mag-umaga. Binalikan ko si Lola Rosa sa kuweba at inuwi sa bahay niya. Mabuti na lang at nagawa niyang makontrol ang kalamnan ni Bong para labanan ang butil. Dahil doon, hindi naawa ang halimaw at iniwan kami. Patuloy pa din akong nagsusumikap na maging mabuting anak at kapatid. Inaalalayan si nanay sa lahat ng bagay. Naging maayos din si Bong pagkatapos noon at walang naalala sa nangyari. Minsan, nagdadala ako ng pagkain kay Lola Rosa at kung hindi naman abala, umakyat kami ng talon para doon kumain na magkakasama at bisitahin si Bella. Malaki ang naging tama sa talon na nangyari kaya hindi na din siya nagpakita. Pero kahit na ganoon, hindi ko siya kinalimutan. Patuloy kaming nagbibigay ng alay bilang pasasalamat at pag-alaala sa kanya. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa pakikinig na naman muli sa ating magandang kwento ngayong araw na ito. Kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, kung maaari lang po ay mag-subscribe po kayo at pindutin niyo yung notification bell para lagi kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga videos at para dumami na rin po yung mga subscriber natin sa channel na ito. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-iwan ng mga comment at pindutin rin ang like button. Ngayon, kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, inaanyayahan ko rin po kayo makinig dun sa iba pa natin mga channel. Yung mga kwento
ni Kabanong kung saan mas mahaba yon at meron din po yung music and effects. Pag medyo bitin pa rin kayo, puntahan nyo naman po yung bagong-bagong channel natin, yung Kabanong version 2.0 kung saan meron na po yung moving images, gumagalaw na po yung mga pictures doon at meron din pong narration na may music and effects. Kaya pwede kayong nanonood habang nakikinig o pwedeng nakikinig lang o pwede ring sabay niyong ginagawa. O di ba mas maganda? Kaya kung magugustuhan niyo po yung video natin doon, huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong nanonotify at maging isa kayo sa unang 100,000 subscriber ng channel na yon. Malaking tulong po pag mag-iiwan din po kayo ng comment at pag pinindot nyo ang like button. Para hindi kayo mahirapan na hanapin ang mga channel na yon, iiwan po natin ang link ng mga channel na yon sa description at ipipin comment po namin yon sa baba. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!